Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo yung naging timeline ko mula nung na-hire ako sa Hong Kong as a housekeeping aide hanggang sa mag-change po ako ng job title to nanny or caregiver. Okay, ito po yung naging timeline ko mula Hong Kong hanggang Canada. Okay, June 2022 ako nag-start mag-apply sa Metro Pinoy. Ang agency ko po located sa North Point. June 8 ko kinausap si Ma'am Jo na mag-apply nga ako papuntang Canada. Actually, yung plan ko talaga ay maging caregiver. Kaso nga, dahil sa backlog ng program ng HCCP at HSWP ay hindi ko na po tinuloy na maging caregiver po dito sa Canada noong 2022. Ang choice ko na lang ay maging housekeeping aide. Okay, June 8, nag-report po ako sa Metro Pinoy. The next Sunday, June 12, ay nag-first interview na po ako. First interview ko, I think 4 na employer yung nag-interview sa akin para mapili nila ako. Kasi sa Metro Pinoy, hanggat hindi ka pa na-hire, ay pwede kang magpa-interview hanggang sa ma-hire ka at mapili ka ng isang employer. Okay, June 12, yun na nga, na-interview na po ako and then wala pa sabi sa akin ng interest na ako yung gusto nila. The next Sunday, June 19, nag-interview po ulit ako at ito na po yung employer ko na nag-hire sa akin, sila na po yung nakapili sa akin. Okay, then after nung ma-hire nila ako, napili nila ako June 19, ay the next day, sinabi na po ng agent ko na ako na nga po ang napili ng employer ko. And then mula nung napili ako, nag-process na po sila ng LMIA. Within 2 months, ay na-approve na po yung LMIA ng employer ko. August 23 po, na-approve yung LMIA ng employer ko. Sinabi sa akin ng agent ko na approve ng LMIA. So, nung na-approve na po yung LMIA, nag-schedule na po ako ng medical. Kasi kahit naman wala pa pong instruction ng IRCC, ay pwede po tayo mag-pre-medical. So, nagpa-medical nga ako ng September 23, 2022. And then, okay na nga yung medical ko. Waiting na lang na ipasok yung application ko. Pero sabi ng employer ko, uwi muna ako bago ma-approve yung visa ko po ng Canada. Kasi nga, kapag na-approve na yung visa ko at uwi ako ng Pilipinas, ay may hirap nga akong makaalis ng Pilipinas. So ngayon, ang ginawa ko nga guys, umuwi muna ako ng Pilipinas ng October 30, 2022 hanggang November 30, 2022. So 1 month ako nagstay doon. And then after that, naipasok na yung application ko. Nagkaroon ako ng biometric request by March, and then March 15 ako nag-biometrics. March 15, 2023 nag-biometrics na po ako. And then, na-approve yung visa ko bago mag 1 month. April 19, na-approve po yung visa ko. Pakasabi sa akin ng agent ko na approve na daw yung visa ko. Ayun, nag-file na po ako ng termination sa employer ko. Kasi nung time na yun ay kaka-sign ko lang ng contract for another 2 years contract sa employer ko sa Hong Kong. Kaso nga, dumating na yung visa ko at na-approve na ako. Tapos, sinabi ko sa employer ko dito sa Canada na approve na yung visa ko at nag-file na po ako ng termination contract. So, kailangan mag-file ka ng termination contract sa employer mo 1 month notice para mayroon ka pa rin makuhang sahod bago ka umalis. Kasi kung mag-terminate ka on the spot, ikaw magbibigay ng buong isang buwang sahod mo sa employer mo sa Hong Kong. Yun nga, hinintay ko muna na makita may stamp na yung passport ko ng Canadian visa. Saka ako in-inform yung employer ko dito sa Canada na anytime pwede na po nila akong i-book ng flight papunta dito. Tapos nga, yun nga guys, June 23, 2023 ay flight ko na po papuntang Canada. Okay, dumating ako dito sa employer ko ng June 23, 2023. And then, June 23, 2023, nag-start na po yung working hours ko dito sa Canada. Tapos after 6 months, nag-process na ng LMIA yung employer ko para makakuha siya ng LMIA kasi it takes 2 months din yung pag-process ng LMIA. Nag-process yung employer ko ng LMIA ng January and then na-approve yung LMIA ng employer ko ng March 12, 2024. This year lang. Wala pang 2 buwan, na-approve na agad yung LMIA ng employer ko kasi yung kailangan ko ulit ng LMIA ni sir kasi nga yun ang kailangan para makapag-apply ng work permit. Okay, nung na-approve na yung LMIA ng employer ko, ni sir nga, nung March 12, 2024, ay nag-process na rin po kami ng work permit applications. Actually, yung employer ko nagtanong din sa isang consultant kung magkano yung babayaran
namin kapag mag-process kami ng work permit application. Sabi niya, hiningan kami ng 1,500 Canadian dollars to process lang ng work permit. Tapos nag-inquire din ako sa isang consultant na hiningi niya sa akin ay 3,000 Canadian dollars together with my family application. So, buong family na yung application kasi kaya nga 3,000 yung hiningi niya sa akin. So, sinabi ko na hindi ko kaya yung ganung amount. So, ginawa namin po ng employer ko ay nag-do-it-yourself. So, nag-DIY application kami noong March 19, 2024. After 24 hours, nagkaroon na agad ako ng acknowledgement receipt from IRCC na na-receive na po nila yung application ko for work permit. Ang kagandahan guys, nung nagkaroon ako ng acknowledgement receipt together with the extension of work permit. So, binigyan nila ako ng extension until September 17, 2024. Habang naghihintay ako na ma-approve yung application ko ng work permit as a caregiver, ay binigyan na nila ako agad ng extension. So, napakaganda guys kasi nga binigyan nila ako ng extension. So, hindi ako mag-worry na mawalan ako ng status, na hindi ko na kailangan mag-apply ng visitor record para magkaroon ako ng status. Kasi mahirap mawalan ka ng status dito while waiting na ma-approve yung work permit mo. So, yun na nga. Meron akong extension, work permit extension until September 17, 2024. Pero guys, ang good news kasi June 6, 2024 ay na-approve na po agad yung aking work permit. So, ang bilis lang. Almost 2 months. Kasi na-process namin ng March 19 yung aking work permit application. April, May. More than 2 months po. More than 2 months yung application ko bago na-approve. So, mabilis lang din guys. Mabilis. Kasi sinabi nga naman dun sa ng application processing time ay 3 months minimum yung work permit application. So, nakalagay naman doon kung ilang buwan yung processing time nila. Pero yung sa akin ay mabilis lang. Yun na nga guys, na-approve na yung work permit ko as a caregiver dito sa Canada noong June 6, 2024. Tapos syempre DIY ako kung ano yung address na ginamit doon sa application ko ay doon din po ipapadala ng IRCC yung aking work permit, hard copy ng aking work permit. Within 2 weeks guys, ay na-receive ko na po yung hard copy ng aking work permit. Okay, so yun po ang naging timeline ko from Hong Kong na maging housekeeping aide to caregiver. Ganun ho yung naging timeline ko mula nung naging housekeeping ako until mag-change po na maging caregiver na po ako dito sa Canada. Napakaganda guys kasi mabilis lang at actually yung application po sa IRCC is straight to the point naman. Hindi naman kayo malilito kung paano o anong gagawin nyo kapag may mag-DIY kayo. Ang kagandahan na mag-DIY kayo ay makakatipid kayo sa application. Hindi nyo kailangan magbayad ng malaking pera sa inyong consultant kasi kaya naman madali lang guys. Basta marunong kayong mag-compress ng inyong mga documents kasi kailangan i-compress nyo yun Meron lang 4 MB or 2 MB ang kailangan doon sa mga documents nyo para may upload nyo. Napaka-straight to the point, napaka-simple. So, ang ano guys ngayon ay hinihintay ko na lang na magbukas yung bagong pathway na bubuksan ng IRCC para sa mga caregiver. Inaantay lang po namin yung announcement kasi wala pa po siyang full guidelines para ho makapag-apply ng permanent residence. Kasi nung in-announce po ng IRCC last time na ang kailangan na lang po ng experience is 6 months. From 12 months to 6 months na lang. So, inigsaan na po ng IRCC yung experience ng mga caregiver para ho makapag-apply ng permanent residence. Yung mga inside Canada. Okay, kaya kailangan pa natin malaman yung full guidelines na i-announce ng IRCC. Sa ngayon, ay hindi pa po ina-announce ng IRCC yung full guidelines para sa new pathway para sa mga caregiver inside and outside Canada. Pero habang naghihintay tayo ng announcement ay nag-gain na rin ho tayo ng experience. Okay, let's say nga 6 months na lang. So from June to December ay qualified na po ako makapag-apply ng permanent residence kapag binuksan na po yung new pathway ng IRCC para sa mga caregiver. Ito nga ay 12 months to 6 months na lang. So napaka-iksi na lang para ho makapag-apply tayo ng permanent residence dito sa Canada yung mga caregiver. So guys, kapag in-announce na po ng IRCC yung full guidelines para sa mga caregivers pathway, yung bagong bubuksan, sabi ng IRCC, early fall season, i-implement yung new pathway or early 2025. Sa ngayon kasi guys, fall season na So siguro i-announce siya ng IRCC by November
Tapos i-implement nila yung new pathway na yan para sa mga caregiver ay mga early 2025 na. Ako, naghihintay na lang ako na i-announce ng IRCC yung full guidelines para makapag-apply na rin po ng permanent residence. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung naging timeline ko mula Hong Kong na na-hire ako as a housekeeping aide hanggang sa maging caregiver na po dito sa Canada. So, i-share ko din sa inyo guys kapag gagawin ko ng video, kapag meron na pong announcement sa full guidelines sa new pathway ng IRCC para sa mga caregiver. Okay, share ko yun sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So, sa ngayon, yan nga, sinare ko lang muna sa inyo yung naging timeline ko para maging inspiration nyo din. Okay, kung kaya ko, kaya nyo din. Okay lang kung maging housekeeping aid tayo. Ang importante ay nandito na tayo sa Canada. Kasi kapag nandito na tayo sa Canada, ay pwede na tayo mag-change status, mag-change job to convert nanny. So, yun na muna ang gawin natin na maging stepping stone kahit mababang job muna tayo. Kasi at the end naman, pwede na mapalitan yung job title natin dito sa Canada. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo yung naging timeline ko from Hong Kong as a housekeeping aide to caregiver na dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye, God bless us all.